Ang dating cute at maliit na asawa-asawahan ko, ngayon ay si na ng kumpanya ko. Dahil lang sa kindergarten, dinivorce ko siya. Sinabi kong masyado siyang isip bata at mas gusto ko raw ang mga ate na nakasuot ng black stockings. Umiyak siya ng husto noong araw na iyon at sinabing, tingnan lang natin paglaki ko. Makalipas ang 10 taon, bilang isang baguhang empleyado, nalaman kong siya pala ang bagong ihi ng kumpanya. Patay na. Hindi niya naman siguro ipapakain sa akin ang stockings niya, di ba? Isang araw, habang wala akong ginagawa, nakaupo ako sa harap ng computer at naglalaro ng Minesweeper. Bigla akong sinabihan ng katrabaho ko, Hoy Gu, huwag ka nang maglaro ng Minesweeper mo. May bagong dating na babaeng sisi ngayon, isang ice queen daw. Baka mahuli ka pang nagpapetiks-petiks. Hahaha, sige, salamat, Lolo Liu, sagot ko. Pagkalipas ng ilang sandali, isang babaeng may baby face ang pumasok sa pinto. Ang cute niyang mukha ay kabaligtaran ng kanyang kahanga-hangang katawan. Pagpasok pa lang niya, lahat ng tao sa kumpanya ay napatingin sa kanya. Pero habang lahat ng empleyado ay nakatingala sa bagong ako lang ang tanging nakatutok sa computer at naglalaro ng Minesweeper. Gayunpaman, ang tingin ni Yewanan ay diretsong napunta sa akin. Nang makita niya ang gilid ng mukha ko, natigilan siya. Ang dati niyang malamig na mga mata ay lumambot, at ang mahahabang pilik mata niya ay kumurap-kurap na nagbigay sa kanya ng itsurang medyo inosente at cute. Sa haba ng pagkakatitig niya, bigla akong kinilabutan. Wag naman sanang ganito kamalas. Sa dami ng tao sa kumpanya, ako pa talaga ang napansin niyang nagpapetiks-petiks. Dahil sa matalim na tingin, mabilis kong i-click ang mouse at itinago ang laro. Pagkatapos, may narinig akong tunog ng takong napapalayo. Doon lang ako naglakas loob na tumingala. Nang makita ko ang mukha ng natulala ako. Hindi dahil sa ganda niya o sa katawan niya, kundi dahil ang babaeng na ito ay walang iba kundi ang babaeng binasted ko noon. Noong kindergarten, naglalaro kami ng bahay-bahayan. Ako ang asawat niya, pero hindi ko akalain na sineryoso niya ito. Pinilit niya akong maging totoong asawa niya hanggang sa sinabi kong masyado siyang payat at maliit. Umiyak siya at lumipat ng paaralan. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ulit sa high school. Naging isang henyo siya sa A-star section, kayang tapusin sa loob ng 1 taon ang mga aralin na karaniwang inaabot ng 3 taon. Naaalala ko noong second year high school pa lang kami, may lihim na pagtingin sa akin si Yewanan. Isang araw, lumapit siya sa akin na namumula ang mukha, parang takuring kumukulo. Nahihiyan niyang iniabot sa akin ang isang love letter. Pero para sa kapakanan ng pag-aaral niya, nagkunwari akong naiinis at sinabing dahil palagi siyang nagsusuot ng black stockings, sigurado akong mabaho at maasim ang paa niya. Hinawakan ko ang ulo niya at magalang siyang tinanggihan. Umiyak si Yewanan at tumakbo sa hallway. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang itsura niya habang humahagulgol. Sabi ko sa isip ko, sana hindi niya ako nakilala. Sa tindi ng pang-iinsulto ko sa amoy ng paa niya noon, hindi niya naman siguro ipapakain sa akin ang stockings niya, di ba? Samantala, pagpasok ni Yewanan sa kanyang opisina, sumalampak siya sa upuan. Walang pakialam sa kanyang imahe, hinubad niya ang kanyang high heels. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang piraso ng gummy candy mula sa kanyang bulsa, isinubo ito, at nagpakita ng isang mukha ng kasiyahan. Ang mga junk food na ito ay ipinagbabawal ng kanyang mga magulang, kaya patago lang siya kumakain. Kahit na medyo pasaway siya ng palihim, napakahusay niya sa pamamahala ng kumpanya. Naging si Yewanan hindi lang dahil mayaman ang pamilya niya, kundi dahil isa siyang tunay na henyo. Mula elementarya hanggang kolehiyo, palagi siyang nangunguna sa klase. Bukod dito, magaling din siya sa iba't ibang instrumentong pangmusika, at hindi mabilang ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Habang nakatingin si Yewanan sa bintana, nakita niya akong nagpapapetiks-petiks. Mumuso siya. 2 beses na siyang tinanggihan ng lalaking ito. At ngayon, nagkita ulit sila sa ganitong kakaibang sitwasyon. Habang iniisip niya ito, biglang namula ang kanyang mukha. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pagpasok ng sekretarya, nakita niya si Yewanan na namumula ang buong mukha. Monsieur, anong nangyari sa inyo? May lagnat po ba kayo? Si Yewanan ay parang isang pusang nagulat, agad siyang umayos ng upo at naging seryoso ang ekspresyon.
O wala. Sa susunod, kumatok ka muna bago pumasok. Pagkatapos, tila may naalala si Iwan-an. Itinuro niya ako na nasa labas at nagpapapetiks-petiks sa aking desk. Yung lalaki sa labas na marunong lang magpetiks-petiks, anong pangalan niya? Tumingin ang sekretarya sa direksyong itinuro ni Iwan-an at agad sumagot, ang pangalan niya po ay Guchen. Bago lang siyang video moderator, kalahating buwan pa lang po siyang nagtatrabaho. Hindi na nag-isip pa ng malalim ang sekretarya at inilabas ang isang tumpok ng mga dokumento. Ito po ang mga impormasyon tungkol sa mga departamento ng kumpanya na hiningi ninyo. Pakisuri na lang po. Ngunit si Iwan-an ay may interes na tumingin sa akin at sinabing, alam ko na ang sitwasyon ng kumpanya. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ng kumpletong impormasyon tungkol sa lalaking nagngangalang Guchen. Ang sekretarya ay tila nakarinig ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, puno ng tanong ang isip niya, ngunit tumango na lang. Mabilis na lumipas ang oras at naging 10:00 na. Nag-inat ako at humikab. Sakto namang nakita ko si Iwan-an na lumabas ng kanyang opisina, may hawak na karton-damp na baso, at nakatitig habang pinupuno ito ng tubig mula sa water dispenser. Ang pwesto ko ay sakto sa tapat ng water dispenser. Habang pinagmamasdan ko ang kaswal na kilos ng batang si, naisip ko, mukhang hindi niya ako nakilala. Dahil sa isiping iyon, masaya akong kumain ng chips para mag-celebrate at nagpatuloy sa pag-review ng mga video. Pero ang gilid ng mata ni Iwan-an ay laging nakatingin sa akin. Kakabura ko lang ng isang malaswang video nang may nakita akong video ng isang magandang babae na nag-ghost transformation. Kaya naman, sinuri ko itong mabuti, sinusubukang humanap ng anumang bahid ng kalaswaan. Ngunit sa sumunod na sandali, may naramdaman akong mabangong amoy ng isang dalaga sa likuran ko. Ang maliit at malambot na baba ng magandang dalaga ay dumapo sa aking balikat. Ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang bumuka. Mukhang seryosong-seryoso ka, ah? Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpatigas sa aking katawan. Paglingon ko, nakita kong si Iwan-an pala. Hindi ko alam kung kailan siya pumunta sa likuran ko. Nahuli ako sa akto kaya agad akong kinabahan at nautal. Teka, sa boses ni Iwan-an kanina, parang may narinig akong bahagyang pagsiselos. Ano nang nangyayari? Pero sumagot muna ako, huwag kang magkamali. Trabaho kong suriin ng mabuti ang bawat video. Ito ang amating responsibilidad. Sa tingin ko, magandang dahilan iyon. Pero si Iwan-an ay bahagyang tumagilid at ang magaganda niyang mga mata ay nakatitig sa mga mata kong umiiwas. Nang malapit na akong mataranta sa titig niya, biglang sumilay ang isang makahulugang ngiti sa magandang mukha ni Iwan-an. Hehe, bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagkita na ba tayo dati? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang kumabog ang dibdib ko. Natatakot na talaga akong makilala ako ni Iwan-an, kaya pilit akong gumawa ng dahilan. Haha, sabi ng lahat, kamukha ko raw si Eddie Peng, kaya normal lang na maging pamilyar ako sa'yo. Itinaas ko ang aking mga kamay na para bang walang kaso iyon. Hindi ko inaasahan na hindi mapipigilan ni Iwan-an ang matawa. Ete! Classmate Gu, wala ka pa ring pinagbago, ang kapal pa rin ang mukha mo. Kahit medyo gwapo ka nga, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang dahilan. Nang marinig ko ang salitang i-classmate Gu, biglang nagblanko ang isip ko. Pagkatapos ng 2.5 segundo, medyo utal kong sinabi, classmate este, Gimesye, baka nagkakamali ka lang ng tao. Sinubukan ko pang iligtas ang sarili ko, pero wala ring nangyari. Iwinagayway ni Iwan-an ang kanyang mga kamay. Esye, paano ako magkakamali? Ikaw ang nang iwan sa akin noon. Pinaiyak mo ako buong gabi na magatuloy ang mga mata ko. Buwisit kang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko at sininyasan siyang hinaan ang boses. Ilnesye, huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ng maraming tao. Nang makita ni Iwan-an ang aking pagkataranta, mapaglaro siyang naglabas ng dila. Prangka siyang tao, kapag may napagdesisyonan na siya, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, at hindi niya inalintana na may ibang tao pa sa opisina. Sa puntong iyon, natulala ang mga katrabaho ko. Akala nila, nandito ang isisi para tingnan kung nagpapetiks-petiks ako. Hindi nila inaasahan na magkaklase pala kami at ang isisi pa ang iniwan. Nakita kong bahagyang umiti si Iwan-an. Classmate Gu, sobrang busy ng kumpanya ngayon. Dahil napakasipag at responsable ka,
pwede ka bang mag-overtime ng 1 oras para sa kumpanya? Agad na sumimangot ang mukha ko. Bakit ako ang mag-o-overtime? Mas lalong lumapad ang ngiti ni Ewan-an. Haha, para sabay tayong uwi ng magandang sihi na to. Masaya ka ba? Nanlaki ang mga mata ko. Anong masaya doon? Sinisimulan mo na ba akong pag-initan? Pero dahil siya ang boss ko, wala akong nagawa kundi pumayag. Naisip ko na lang na kung aalis ako ng maaga mamayang uwian, baka hindi niya ako makulit. Nang makuha ang kumpirmasyon ko, masayang bumalik si Ewan-an sa kanyang opisina, tuwang-tuwa sa sarili. Naramdaman niyang gusto pa rin niya si Guchen, pero hindi na siya kasing torpe tulad ng dati. Ang Ewan-an ngayon ay hindi na tulad noong high school, kapag may pagkakataon, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Hindi ako naniniwalang hindi ko makukuha ang Guchen na to. Pagkaalis ni Ewan-an, sumakit ang ulo ko. Bakit ba napunta sa akin ang babaeng to? Ang hirap naman palang maging tamad. Hindi pa ako nakakabawi, nagkagulo na naman ang mga katrabaho ko. Laugu, ang galing mo. Nakabingwit ka pala ng si. Turuan mo naman kami minsan. Napangiti na lang ako ng pilit at nagpatuloy sa pagpapapetiks-petiks. Mabilis na dumating ang hapon. Tiningnan ko ang walang laman kong tasa ng kape. Tatayo na sana ako para magnakaw ulit ng kaunti mula sa mga kapitalista nang bigla akong pinaupo pabalik sa aking silya. Si Ewan-an, na parang kabute, ay biglang sumulpot sa likuran ko, may matamis na ngiti na parang isang kapitbahay na dalaga. Guchen, umupo ka lang dyan. Ako na ang magtitimpla ng kape mo. Sabi niya sabay abot sa walang laman kong tasa. Agad akong nagpakita ng ekspresyong labis na nabigla. Ako na lang po. Ang totoo, ayokong magkaroon ng masyadong kaugnayan sa babaeng ito. Pero inagaw ni Ewan-an ang tasa. Ano naman yun? Hindi ba pwedeng magmalasakit ang boss sa empleyado niya? Nang bumalik si Ewan-an dala ang kape at iniabot sa akin, tumango na lang ako para magpasalamat. Akala ko aalis na siya pagkatapos iabot ang kape, pero hindi. Hinila niya ang upuan ng katabi kong katrabaho at umupo sa tabi ko. Guchen, sigurado akong pagod ka na sa trabaho. Samahan na lang kitang makipagkwentuhan. Sabi niya habang kumukurap-kurap ang magaganda niyang mga mata. Ngayon ko lang naramdaman na hindi sumuko si Ewan-an dahil sa pagtanggi ko sa kanya noong high school. Sa halip, ginagamit niya ang aming kasalukuyang relasyon bilang magkaopisina para mapalapit sa akin. Nang maisip ko ito, napilitan akong sumagot, ang trabaho ang nagpapasaya sa akin. Paano ako mapapagod? Pero si Ewan-an ay parang isang malambing na pusa, nakaupo lang sa tabi ko at titig na titig sa akin. Ako naman, na nasa Tizen mode na, ay nakatutok lang sa trabaho at hindi umiimik. Sa huli, hindi na nakatiis si Ewan-an. Guchen, naaalala mo pa ba noong high school tayo? Naaalala ko. Noong mga panahong iyon, gustong-gusto kong pinapanood kang mag-basketball, lalo na yung one-handed slam dunk mo. Ang galing-galing mo talaga. Ang mapuri ng isang magandang babae. Medyo mayabang pa rin ako sa loob-loob ko, pero sa totoo lang, nakakahiya talaga yung nangyari noong EF class. Gusto ko sanang mag-slam dunk ng astig, pero pumalpak ako sa kalagitnaan. Sa huli, lumuhod ako sa sahig at parang nagbigay-pugay sa mga manonood. Kaya nahihiya akong banggitin yon. Nagpatuloy si Ewan-an sa pag-alala at saka, napakabait mo. Tuwing uwian, palagi kitang nakikitang nagpapakain sa mga kawawang asong kalye. Pero lalo akong napahiya dahil dito. Kasi noong second year high school, may isang mabangis na asong kalye na laging humahabol sa akin pag-uwi. Kapag hindi ko siya pinakain, hahabulin niya ako. 3 kanto niya akong hinabol, kaya napilitan akong pakainin siya araw-araw pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, tumigil na si Ewan-an sa pag-alala. Bigla niyang hininaan ang boses, sabihin mo sa akin ng lihim, may gusto ka bang babae dito? Pwede kitang tulungang umamin sa kanya. Kahit na mukhang nag-aalala siya para sa akin, halatang-halata ang selos sa tono niya. Kung sasabihin ko sa kanya na may gusto akong babae dito, baka hindi na ako makalabas ng kumpanya ngayong gabi. Pero nagpa siya pa rin akong biruin si Ewan-an. Kaya pabulong kong sinabi sa kanya, naman, meron. Talaga bang tutulungan mo ako? Agad na lumungkot ang mukha ni Ewan-an. Gusto niya lang naman akong subukan, pero hindi niya inaasahan na sasabihin kong may gusto talaga akong iba.
Kaya pasigaw niyang tinanong, sino iyon? Sabihin mo. Nang makita kong naging parang pusang nagalit si Ewan-an, lalo akong ginanahan. Dinilaan ko siya, ay hindi ko sasabihin sa'yo. Lalong nagalit si Ewan-an at nagpasya siyang imbestigahan kung sino ang ahas na iyon. Nang makita niyang matagal akong hindi nagsasalita, inusog ni Ewan-an ang kanyang upuan at dahan-dahang lumapit. Hay, anong ginagawa mo? Kinabahan ako. Gagamitin na ba niya ang dahas dahil hindi umubra ang lambing? Pero ngumiti lang ng matamis si Ewan-an, tapos bigla siyang suminghot ng malakas sa dibdib ko. Ang bango-bango naman ng pabango mo. Natulala ako, hindi ko alam kung anong isasagot. Anong klaseng palusot yan? Lalaking-lalaki ako at hindi ako nagpapabango. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita si Ewan-an. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko at pinapanood akong mag-review ng mga video, paminsan-minsan ay nagbibigay ng sarili niyang opinyon. Ganoon ang nangyari hanggang dapit hapon. Medyo inaantok na ako kaya humikab ako. Napatingin ako sa gilid kay Ewan-an at nakita kong dahan-dahan siyang tumatagilid. Nag-alala akong baka tumama ang ulo niya sa mesa, kaya inabot ko ang aking kamay at sinalo ang mukha niya. Sinuri kong mabuti ang ekspresyon niya. Nagkukunwari lang kayang tulog ang babaeng to. Pero sa sumunod na sandali nawala ang pagdududa ko. Ang himbing ng tulog ni Ewan-an, parang bata, at tumulo pa ang laway niya sa kamay ko. Kung makikita ito ng iba, hindi lang ang imahe niya bilang key-code na si hippie ang masisira, pati na rin ang titulo niyang i-exquisite beauty. Pero sa totoo lang, ang cute niyang tingnan habang tulog ng ganito. Gumulong si Ewan-an at nadaganan ang kanang kamay ko na ginagamit ko sa mouse. Nagtaka ako. Ang laki-laki ng opisina, bakit hindi siya bumalik doon para matulog? Mas masarap ba talagang matulog sa tabi ko? Inalis ko ang maliit niyang mukha na nakadagan sa kamay ko, inilipat ko ang computer sa kaliwa, at binigyan siya ng malaking espasyo. Maya-maya, hindi lang tumutulo ang laway ni Ewan-an, nagsasalita na rin siya habang tulog. Hindi kita papayagang magkagusto sa ibang babae. At saka, wag mo na akong tanggihan please. Kahit medyo malabo ang boses niya habang tulog, malinaw pa rin itong maririnig kung pakikinggan mong mabuti. Bahagya akong napangiti. Hindi ko masyadong pinansin, hindi ako pero hindi rin ako tumanggi. Nang magising si Ewan-an, nag-inat siya at humikab. Doon niya lang napansin na medyo pala ang galaw niya habang natutulog. Naitulak na pala niya sa sulok ang lalaking mahal niya. Chen, sorry. Nang makita ko siyang nakayuko at umaamin ng kasalanan, ngumiti lang ako ng bahagya. Okay lang. Pero sa totoo lang, ang cute niyang tingnan sa ganitong ayos. Magiliw na kinusot ni Ewan-an ang kanyang mga mata, tapos nakangiting tumalikod at umalis. Dahil sa kanya, napakasarap ng tulog ko. Ito na yata ang pinakamasarap na tulog ko sa loob ng maraming taon. Ibinalik ko ang computer sa dati nitong pwesto at nagpatuloy sa trabaho. Mabilis na dumating ang alas 5 ng hapon. Dahil mag-o-overtime ako, halos lahat ng katrabaho ko ay nakaalis na. Pero may natira pang isang kasamahan na nagngangalang Kizen. Tinapik niya ang balikat ko, may makahulugang ekspresyon. Bata ka pa. Kapag may pagkakataon, sunggaban mo. Maging proactive ka. Hindi mo na kailangang magsumikap sa natitirang bahagi ng buhay mo. Tiningnan ko ang tuso niyang ngiti at biglang lumitaw ang 3 itim na linya sa noo ko. Ano bang pinagsasabi nito? Ayoko namang umasa sa iba, no? Totoo nga, bata pa, hindi alam ang halaga ng mayamang babae. Nang makita ni Kizen na wala akong interes, napailing na lang siya, inayos ang gamit at umuwi na rin. Pagkalipas ng ilang sandali, ako na lang ang natira sa opisina. Tiningnan ko ang orasan, malapit ng mag-alas 6. Mabilis akong kumilos, pinatay ang computer at agad na umalis. Basta mabilis akong tumakbo, hindi ako mahahabol ng makulit na yun. At saka, may gagawin pa ako sa bahay. Matagal na akong hindi nakakapaglaro. Babae lang ang makakaapekto sa bilis ko sa paglalaro. Mabilis akong nakarating sa pinto. Hihinga na sana ako ng maluwag ng biglang, parang multo, may isang maputing kamay na dahan-dahang dumapo sa balikat ko. Bigla akong nagulat at natigilan. Pagkatapos, may narinig akong matamis pero medyo maihalong pagtatampong boses sa tabi ng tenga ko. Chen, bakit ka nagmamadali? Sinusubukan mo ba akong iwasan?
Paglingon ko, nakita kong si Ewan-an na naman ang nasa likuran ko. Nakatagilid ang ulo niya, ang cute-cute niyang nakatingin sa akin. Nasa likod pala ito ng pinto. So, nag-aabang pala siya. Naloko ako ng husto. Nagkibit balikat ako at gumawa ng palusot. Hindi. Pinapauwi na ako ni Mama para kumain. Nang marinig ito ni Ewan-an, napatawa siya sa inis, pero pinigilan niya. Lumapit lang ng lumapit ang maganda niyang mukha sa akin. Akala ko kung anong gagawin niya, kaya agad akong umiwas. Anong ginagawa mo? Umiti lang si Ewan-an. Uwian na. Walang ibang tao dito, wala ring kikis. Hindi ba dapat may gawin tayo sa isa't isa? Lubos akong nagulat. Paano niya nasabi yun, ang ganda-ganda niyang babae? Inaamin ko, medyo natukso ako, pero mayroon pa rin akong profesionalismo. Agad kong pinrotektahan ang katawan ko gamit ang dalawang kamay. Umisi si Ewan-an. Biro lang. Uwian na, tara na. Sabi niya sabay dila ng mapaglaro. Doon lang ako nakahinga ng maluwag at napunasan ang pawis. Pero bakit parang may kung anong panghihinayang akong nararamdaman? Habang naglalakad kami, walang tigil sa kakatanong si Ewan-an sa likuran ko. Chen, masaya ka ba ngayon? Nagko-commute ka ba? Saan ka nakatira ngayon? Napabuntong hininga ako. Nagbibisikleta ako. Gabing-gabi na, umuwi ka na rin. Tumigil si Ewan-an, inilagay ang mga kamay sa harap at parang nahihiya. Aano kasi sira yung sasakyan ko? Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Nagtatakang tiningnan ko siya. Paano nangyari yun? Nakita pa kitang minamaneho mo yun kanina, Tinitigan ko ang mga mata ni Ewan-an, sinusubukang huliin ang kanyang kasinungalingan. Pero mukha pa rin siyang sobrang nagsisisi. Hindi ka naniniwala? Pwede mong tingnan. Huwag kang magpa-cute. Hindi ko na napigilan. Agad kong pinigilan ang hindi niya sinasadyang pagpapa-cute. Kundi baka lumambot na ang buong katawan ko. Nang marinig ito ni Ewan-an, nagpakita siya ng lungkot sa mukha. Pagkatapos, sumunod ako sa kanya papunta sa isang pink na Lamborghini. Titingnan ko nga kung sira ba talaga tong sasakyan na to. Pero nang tingnan ko, may nakita talaga akong pulang exclamation point sa screen ng sasakyan. Si Ewan-an naman ay nalulungkot na nagbuntong hininga sa gilid. Hay, ang pangit naman ng kalidad ng sasakyang to, hindi pa nagtatagal, sira na. May lumitaw na dalawang itim na linya sa noo ko. Siguradong sinadya niya to, siguro. Kundi hindi naman pwedeng ganito ka-coincidence. Siguro, gusto niya talagang magpahatid sa akin pa uwi. Ang dami niyang effort, Sa wakas, sa ilalim ng tingin ko, naging mailap ang mga mata ni Ewan-an. Pwede ka namang mag-taxi pa uwi, o kaya magpasundo ka sa iba. Ayokong mahulog sa bitag niya. Kapag hinatid ko siya pa uwi, siguradong gagawa na naman siya ng kung ano-anong kalokohan sa daan. Tatalikod na sana ako para umalis, pero hinawakan ni Ewan-an ang kamay ko, may madilim na tingin. Titiisin mo bang makita akong mag-isang babae na nagtataksi pa uwi sa gabi? Aba, ang galing. Nahuli ko na siyang nagsisinungaling, nagpapakyut na naman. Para siyang isang malagkit na candy, hindi matanggal-tanggal. Pero sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga siya matitiis na pabayaang mag-taxi ng mag-isa. Tutal, 18 years old pa lang siya, at napaka-inosente. Sa huli, hindi ko na natiis ang kanyang pagpapakyut, kaya pumayag na ako. Minsan, niyugyug niya ang mga kamay ko, minsan naman, ikinukuskus niya ang maliit niyang mukha sa braso ko. Ang cute-cute niya talaga, walang katulad. Kahit siguro bakal na lalaki matutunaw sa kanya. Pero teka, sigurado ba siyang ipapahatid niya ang sarili niya sa akin? Hindi ba bawal magsakay sa bisikleta? Narinig ko, may multa raw kapag nahuli. Yun ba ang inaalala mo? Chen, sa tingin mo ba, problema ko ang kaunting multa? Muling namula ang pisngi ni Ewan-an, sobrang cute. Medyo nawalan ako ng pag-asa. Mukhang hindi nga naman malaking bagay sa kanya ang multa. Narinig ko, kapag nahuli, ikukulong daw. Medyo may epekto ang sinabi kong iyon. Binitawan niya ang kamay ko, kinuskos ang hinlalaki, at nagsimulang mag-isip ng seryoso. Sa huli, umuso siya at nagpasya. Kung sakaling mahuli tayo ng traffic enforcer, tumakbo ka na lang. Huwag mo na akong intindihin.
Tiningnan ko siya, at si Yewan-an naman ay parang nakatingin sa isang tanga. Ang ganda naman ng sinabi mo, parang inspiring. Pero kung sakali mang mahuli kami at makulong, hinding-hindi ko siya iiwanang mag-isa. Pero bigla akong may naisip na bagong problema. Pero nakatira ako sa University Town. Mukhang hindi tayo mag-ia. Ang swerte naman. Sabi ko na nga ba, tadhana tayo. Sakto, nakatira rin ako sa University Town. Ay, nawala na ang huli kong pag-asa. Sa totoo lang, maraming paraan para pigilan siya. Pero hinding-hindi ko magigising ang isang babaeng nagtutulog-tulugan. Pagkatapos, pumunta ako sa tabi ng aking e-bike. Masamang tingin ang ibinigay sa akin ni Yewan-an. Tama, para makaiwas sa kanya, nagsinungaling ako. Sa totoo lang, e-bike ang sinasakyan ko. Pagkasakay ko, kinontrol ko ang manibela. Si Yewan-an naman ay dahan-dahang umupo sa likuran ng patagilid. Ang gwapong binata at ang napakagandang dalaga na magkasama sa e-bike ay agad na nakakuha ng maraming tingin. Umarangkada ang motor. Mahigpit na yumakap si Yewan-an sa akin at idinikit ang maliit niyang mukha sa likod ko, ayaw nang bumitaw. Mula pa noong high school, pinapangarap na niya ang ganitong yakap sa taong gusto niya. Ngayon lang ito natupad. Dahil dito, nagningning sa kaligayahan ang mukha ni Yewan-an. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na sila malapit sa University Town. Ang maingay na night market sa gilid ay nakaagaw ng pansin ni Yewan-an. Kumalam na rin ang tiyan niya. Chen, ang saya-saya naman ng mga kainan dito. Pwede ba tayong kumain muna bago umuwi? Gutom na ako, eh. Ayoko. Gusto ko nang umuwi agad para maglaro. Ayokong samahan ka, no? Mas masaya pa ang laro kaysa sa girlfriend. At saka, hindi naman ako kulang sa girlfriend, kaya hindi ko kailangang suyuin ka, no? Chen, gutom na ako. Sigurado akong gutom ka na rin. Sabay na tayong kumain. Mabilis siyang umupo ulit sa likuran ko at nagsimulang gamitin ang mga kamay. Dahan-dahan niyang nyugyog ang braso ko gamit ang maliliit niyang kamay. Ang cute niyang boses ay umalinggaw sa puso ko. Kailangan kong aminin, kahit ako, hindi ko matanggihan ang pagpapacute ng isang magandang babae. Sa huli, kinontrol ko ang manibela at dumiretso sa night market ng University Town. Mabilis akong nakapag-park. Bumaba si Yewan-an mula sa likuran, nag-inarte. Hay, napagod ang puwet ko. Inirapan ko siya. Malamig ang hangin sa gabi. Mag-ingat ka, baka magkasipon ka. Dumaan ang isang malamig na hangin. Si Yewan-an, na naglalakad sa tabi, ay biglang napayakap sa sarili. Napansin ko ang maliit na detalyeng iyon. Hinubad ko ang aking jacket at ipinatong sa balikat niya. Tiningnan ni Yewan-an ang jacket, nanlaki ang mga mata sa gulat. Chen, bakit bigla kang naging mabait sa akin? Sumagot lang ako ng walang gana, naiinitan kasi ako. Ayaw mo? Akin na lang. Pero si Yewan-an ay parang isang pusang nagpoprotekta sa pagkain. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang gilid ng jacket para hindi ko makuha. Hindi. Sinong nagsabing ayaw ko? Kapag naisuot ko na to, hindi ko na ibabalik sa'yo. Mapaglaro siyang kumindat, palihim na natutuwa sa sarili. Nang makita ko siyang ganito, naisip ko, ang cute-cute niya talaga. Gusto ko siyang buhatin at halikan ng mariin sa mukha. Maya-maya, pumasok na sila sa food street. Dito talaga napakaraming tao. Paraiso ito ng mga mahilig kumain. Barbecue, milk tea, oden, seafood, at lahat ay naroon. Wow, stinky tofu. Chen, gusto kong kumain yan. Pwede mo ba akong bilhan? Lumingon ako at sinamaan siya ng tingin. Hoy, ate, hindi mo pa binibigay ang sweldo ko ngayong buwan. Sa totoo lang, hindi naman mahal ang stinky tofu, pero hinding-hindi ko siya bibilhan dahil lang sa isang salita niya. Hindi pwedeng masanay siya. Talaga? Medyo nagtaka si Yewan-an. Hindi niya inaasahan na dahil lang sa ganitong kaliit na problema ay hindi ko siya bibilhan. Kaya kinuha niya ang cellphone niya at may pinindot sa screen. Tiningnan ko ang ginagawa niya, hindi ko na napigilan nang bigla akong makatanggap ng notification ng pera na pumasok. Ngumiti si Yewan-an. Ayan, ilang milyon. Pwede mo na ba akong bilhan ng mas maraming masasarap na pagkain? Sumimangot ako, tiningnan siya na parang isang tanga.
Ang gastador naman ng babaeng to, ibabalik ko na lang sa kanya ang pera mamaya. Kundi, baka gamitin niya to para kulitin ako araw-araw. Dahil sa hiling niya, umorder ako ng 2 serving ng stinky tofu. Si Ewan-an naman ay tuwang-tuwa na kinukuskos ang kanyang mga kamay, tumutulo ang laway at dinidilaan ang labi. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Ang isang senorita na tulad mo, gusto rin pala ng ganito. Agad na kumindat sa akin si Ewan-an. Naman, lahat ng kaibigan kong babae gustong-gusto to. At saka, sikreto lang natin to, Huwag mong sasabihin sa sekretarya ko, kundi siguradong isusumbong niya ako kina mama at papa. Kapag nalaman nila, siguradong papagalitan na naman nila ako ng husto. Dahil hindi pinapayagan ng mga magulang ni Ewan-an ang kanilang kaisa-isang anak na kumain ng pagkain sa tabi-tabi, palagi siyang masunurin at mapagmahal sa magulang. Kahit patago siyang kumain, hinding-hindi niya sasabihin sa kanila. Parang nahuli ko ang maliit niyang sikreto. Tiningnan ko siya ng may mapaglarong ngiti. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, sasabihin ko sa sekretarya mo. Mandurugas. Huwag mong sabihin. Chen, ikaw na ang pinakamabait. Nyugyug niya ang braso ko at ikinuskos ang maliit niyang mukha sa damit ko. Sa huli, napilitan akong patawarin siya. Mabilis na naluto ang 2 serving ng mabangong stinky tofu. Inabot ko ito, hinipan ng ilang beses bago ibinigay sa kanya. Kumuha si Ewan-an ng 1 piraso gamit ang toothpick at isinubo. Narinig ang tunog ng kanyang pagnguya. Naglabas siya ng tunog ng kasiyahan. Ang sarap-sarap. Chen, bakit hindi ka kumakain? Bumalik siya sa sarili at napansin na nakatitig ako sa kanya. Agad siyang nahiya. Binalik ko ang aking isip sa kasalukuyan at sumagot ng walang gana. Nawala pala ako sa sarili kanina. Kumuha ako ng 1 piraso ng stinky tofu at tinikman. Kahit masarap ang lasa, hindi kasing sarap ng nasa tapat ng eskwelahan namin noong bata pa ako. Kaya konti lang ang kinain ko at ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Tuwang-tuwa si Ewan-an na inuubos ang bawat piraso. Sa isang pagkakataon, may 1 patak ng mantika na tumulo sa kanyang makinis at maputing hita. Malagkit ito at hindi siya komportable. Tumingala si Ewan-an, kumurap-kurap ang cute niyang mga mata at nagpa-cute. Chen, pwede mo bang punasan yung mantika sa hita ko? Pakiramdam ko, may kakaibang pang-aakit sa hiling at tono niya. Hindi ba maganda yan? Tiningnan ko ang mga mata niya, wala akong nakitang anumang pahiwatig ng panunukso. Pero tumanggi pa rin ako. Tutal, hindi dapat magdikit ang lalaki at babae. Hindi ba't may kamay ka naman? Ikaw na ang magpunas. Hindi ako tumulong kaya agad na nalungkot si Ewan-an. Muli siyang nagpa-cute at ikinuskos ang mukha sa akin. Pero Chen, tingnan mo, puno na ang mga kamay ko. Tiningnan ko at wala akong nagawa. Napilitan akong ilabas ang aking malikot na kamay at kumuha ng tissue. Ang hita niya ay hindi tulad ng mga ate na wala itong anumang takip. Ang payat niyang mga binti ay parang 2 kawayan, napakaganda ng proporsyon. Hindi ko ma-appreciate. Taglay ang 1 dalisay na puso, kinuha ko ang tissue at pinunasan siya. Halos sa sandaling magdikit kami, naramdaman kong tila nagulat ang katawan ni Ewan-an, parang nakuryente. Pagkatapos, gumamit ako ng 2 piraso ng tissue bago ko napunasan ng malinis. Nagpatuloy silang maglakad papasok sa food street. Naisip ko, maghanap na lang ako ng kahit anong nagtitinda ng lutong ulam para mabusog. Pero si Ewan-an ay gustong maglibot-libot at bumili ng mga merienda. Sa daan, bumili pa siya ng wheel cake, roasted pig trotters, hand-pulled shrimp paste, fried yogurt, at bee. Marami doon ang hindi ko pa natitikman dahil hindi ako interesado sa matatamis. Nagtataka lang ako sa paraan ng paghahanda. Pagkatapos bumili ng napakaraming pagkain, kusa na akong tumulong sa pagbitbit. Wala akong magawa, siya, di ba? At kailangan ding magkaroon ng libreng kamay si Ewan-an para makakain. Siyempre, paminsan-minsan ay binibigyan niya rin ako ng pabuya. Tulad ngayon, itinaas niya ang 1 piraso ng wheel cake na nakagatan na niya at iniabot sa bibig ko. Kaya lang, puno ng matingkad na pulang lipstick ang kagat. Umiling ako at agad na tumanggi. Kung kakainin ko iyon, siguradong indirect kiss na iyon. Hinding-hindi ako magpapaloko. Si Ewan-an naman ay nag-inarte.
Naglalakad sila ng naglalakad hanggang sa makarating sila sa store ng spicy crayfish. Sa sandaling iyon, puno ng tuwa ang mukha ni Ewan-an. Wow! Paborito ko ang spicy crayfish. Marami ring maliliit na palanggana sa mesa ng food stall na naglalaman ng mga sariwang crayfish ayon sa timbang. Yumuko si Ewan-an na aliw at isinausaw ang daliri sa isang palanggana. Huli na nang mapansin ko. Nako, ganito ba siya katapang palagi? Gaya ng inaasahan, naipit siya ng isang maliit na crayfish. Agad na sumakit ang kanyang maputi at makinis na balat at napasigaw siya. Aray, aray, aray. Masaya ba? Sinuway ko siya, tapos dahan-dahan kong inalis ang sipit ng crayfish na nakaipit sa kanya. Doon lang nakalaya ang daliri niya. Ang sakit, ang sakit. Huhuhu. Medyo nasaktan lang, umiyak na si Ewan-an na parang bata. Hindi ko na kaya. Ang cute-cute niya sa eksenang to. Sa sandaling iyon, para siyang isang maliit na tanga, hinihipan ang kanyang maliit na daliri. Nang makita ko ito, hinawakan ko ang daliri ni Ewan-an. Habang nagtataka siya, dahan-dahan kong isinubo ang daliri niya. Naramdaman ang init mula sa dulo ng daliri, biglang hindi na naramdaman ni Ewan-an ang sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang magaganda niyang mga mata, namumula ang mukha habang nakatingin sa akin. Agad akong nagpaliwanag, huwag kang magkamali. Wala lang akong dalang band-aid. Pero ang laway, sa isang banda, ay pwedeng makatulong sa pagtigil ng pagdurugo. Mahinang sumagot si Ewan-an, mukhang napakaamo. Si Guchen pala, nag-aalala pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pagkalipas ng ilang sandali, inalis ko ang bibig ko, tapos pinunasan siya ng marahan gamit ang isang tissue. Pero mabilis na lumingon si Ewan-an at sumigaw sa may-ari ng food stall. Boss, gusto ko ng 4 na serving ng sobrang anghang na crayfish. Kinagat siya ng crayfish, kaya syempre, gusto niyang gumanti. Kaya 4 na serving agad ang in-order niya. Nagulat ang may-ari sa gilid at sunod-sunod na tumango. Inirapan ko siya at humanap ng pinakamalinis na pwesto para umupo. Tiningnan ni Ewan-an ang daliri niyang nakagat, tila may malalim na iniisip. Dahan-dahan, bahagyang umiti ang gilid ng kanyang bibig, tila may kung anong kakaibang iniisip. Mabilis na naihain ang 4 na serving ng crayfish. Agad na nagsusuot ng gwante si Ewan-an at nagsimulang kumain ng walang pakialam. Kinagat niyo ako, kaya kakagatin ko rin kayo. Hindi ako interesado sa crayfish, kaya tahimik lang akong nakaupo sa gilid at pinapanood siyang kumain. Kahit medyo ang paraan niya ng pagkain, mukhang maganda pa rin tingnan ang isang magandang babae kahit anong kinakain niya. Sabi nila, ang mga babae raw, kapag hindi nila itinuturing na iba ang isang tao, doon lang sila kumakain ng walang pakialam sa itsura. Pero pagkatapos kumain ng ilan, biglang nagsimulang magbalat si Ewan-an ng mag-isa. Seryosong-seryoso niyang inilagay ang mga binalatang laman sa isang mangkok. Hindi ko alam kung anong gagawin niya, nakita ko lang na unti-unting napupuno ang maliit na mangkok. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak niya ang mangkok gamit ang 2 kamay. Nakangiti siyang humuso sa akin, Chen-chen, para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko. Mayabang kong inilingon ang ulo ko sa kabilang direksyon. Ayoko. Kaya kong magbalat mag-isa. Kumain ka na. Pagkatapos kumain, umalis na tayo agad. Hindi. Ako mismo ang nagbalat nito. Dapat mong ubusin. Kung hindi, susubuan kita. Biglang naisip ito ni Ewan-an. Agad siyang kumuha ng isang piraso ng laman ng hipon at idinikit sa labi ko. Mabilis na dumikit ang laman ng hipon sa laway na tumutulo sa gilid ng bibig ko. Ngayon, kahit ayoko, kailangan ko ng kainin. Sige na nga. Pagkasabi ko nito, napilitan akong kainin ito. Si Ewan-an naman ay mabilis na nag-abot ulit ng isang piraso ng laman ng hipon. Agad akong kumaway sa kanya. Ayoko na, ayoko na. Ikaw na ang kumain. Kung hindi ka kakain, hahawakan ko lang to ng ganito. Nakasimangot si Ewan-an, nakaungos ang bibig. Wala talaga akong magawa sa kanya. Sa ilalim ng kanyang pagsubo, halos naubos ko ang isang mangkok ng laman ng hipon. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga masyadong gusto ang crayfish. Pero sa pagkakataong ito, ang laman ng hipon na binalatan mismo ni Ewan-an ay tila mas matamis kaysa sa mga natikman ko dati.
At saka, ang kanyang mapagmahal na itsura ay nagdagdag ng kakaibang sarap sa laman ng hipon. Sa sandaling iyon, bigla akong may nakitang isang kaakit-akit na eksena sa labas ng stall. May tatlong magagandang babae na nakasuot ng black stockings ang dumaan sa tabi namin. At bawat isa sa kanila ay sadya o hindi sadyang kumikindat sa akin. Dahil dito, napatingin ako ng matagal. Hindi dahil sa sobrang ganda nila, kundi dahil mukhang estudyante pa ang mga babaeng ito, pero nagsusuot na ng black stockings. Pagdaan ng tatlong magagandang babae, palihim silang nag-uusap. Yung gwapong lalaki kanina nakatingin sa atin. Siyempre, ang ganda-ganda kaya natin. Pero ang gwapo niya talaga, parang si Eddie Peng. Artista ba iyon na kumakain din dito? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mas gwapo pa nga yung kuya kaysa kay Eddie Peng. Tara, balik tayo, hingin natin ang wechat niya. Ang ganda ng kasama niyang babae, parang artista. Siguro girlfriend niya iyon. At mukhang mataray. Excited na nag-uusap ang tatlong babae. Kahit mahina ang boses nila, narinig ko pa rin lahat. Wala akong masabi, kaya ibinalik ko na lang ang tingin ko. Pero sa sumunod na sandali, may marahang sumipa sa hita ko mula sa ilalim. Tiningnan ko si Ewan-an nang may inosenteng mukha. Bakit mo ako sinipa? May selos sa mukha ni Ewan-an. Gusto mo bang tumingin ng ganyan? Sige, bukas sa trabaho, magsusuot din ako ng black stockings. Nanlaki ang mga mata ko. Wow, ang ganda naman ng kumpanyang to. Tiningnan ko si Ewan-an na mukhang seryoso at medyo mataray. Pinigilan ko ang tawa ko, tapos nagulat akong sinabi sa kanya, huwag kang magsusuot. Pero pagkasabi ko pa lang, naramdaman kong parang may mali. Bakit ko ba siya pinakikialaman? Si Ewan-an naman, nang marinig ito, ay nagpakita ng ekspresyong hindi makapaniwala. Dahil ang lalaking gusto niya, inuutusan siyang huwag magsusuot. Ang pakiramdam ay parang pag-aari niya ito. Bakit naman? May mapanuksong tono sa kanyang boses, nakapikit ang mga mata. Bahagyang namula ang pisngi ko, nakayuko. Basta huwag kang magsusuot. Walang dahilan. Matigas ang paninindigan ko. Tutal, 18 years old pa lang siya. Kung sa akin lang siya magpapakita ng ganoon, okay lang. Pero kung makikita siya ng napakaraming katrabaho, ano na lang ang iisipin nila? Ganoon nga. Ipinaliwanag ko ito sa sarili ko sa isip tapos pilit akong huminga ng maluwag. Si Ewan-an naman ay bahagyang umiti at masunuring sumagot, sige. Puno ng tuwa ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na nilang kainin lahat ng masasarap na pagkain. 8:30 na ng gabi. At sa sandaling iyon, umorder pa si Ewan-an ng 2 baso ng pure milk tea. Pagkatapos nito, nalaman ko na sobrang lakas pala talagang kumain ng mga babae. Kahit napakapayat ng baywang niya, hindi mo makikita kahit kaunting umbok kahit gaano karami ang kainin niya. Itong milk tea na to, hindi ko na kayang ubusin. Pero kung titingnan mo siya, parang kaya pa niyang uminom ng 2 baso pa. Hawak ni Ewan-an ang milk tea, sumipsip ng ilang beses. Bigla siyang may nakitang isang magkasintahan sa di kalayuan na nag-iinuman ng milk tea sa paraang cross-arm. Naramdaman niyang napaka-novel ang paraang iyon, kaya agad siyang lumapit sa akin at hiniling na subukan din namin. Chen, tingnan mo yung magkasintahan doon, ang sweet-sweet nila. Tayo rin, uminom tayo ng milk tea ng ganyan, please. Please? Para siyang isang maliit na kuting, hinihila ang kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, kahit anong sabihin niya, hindi ako pumayag. Sinabi mo nang ang ginagawa lang iyan ng magkasintahan. Hindi ako ganyan ka-boring. Hinding-hindi kita pagbibigyan. Tutal, lumabas lang kami para kumain, paano naman aabot sa ganito? Kung ganyan ka, hinding-hindi ka magkakaroon ng girlfriend. Pagkatapos tanggihan, nagpadyak si Ewan-an sa kinatatayuan niya. Sa huli, lalo siyang nainis, mabilis at marahang sinuntok ang dibdib ko, tapos, para siyang takot na mahuli, tumalikod at tumakbo ng nakangisi. Naramdaman ko ang malambot niyang suntok, sobrang inis ko. Nasasanay na to, Kapag nagagalit, sinusuntok na ako. Pero pagtalikod pa lang ni Ewan-an, natisod siya sa isang bato. Tumagilid ang katawan niya, halatang halata na makikipaghalikan na siya sa lupa. Mabilis ang mga mata at kamay ko. Agad kong niyakap ang baywang niya, tapos hinila ko siya pabalik. Ang maliit niyang katawan, kasabay ng puwersa ko, ay biglang bumagsak sa dibdib ko.
Nagulat ako. Sa eksenang iyon, talagang medyo natakot si Yewan-an. Tumigil siya sandali bago bumalik sa sarili. Nalaman niyang may yumayakap sa kanya at naririnig pa niya ang tibok ng puso ng taong mahal niya. Dahil dito, namula ang maliit niyang mukha. Nagpasalamat siya, tapos isiniksik ang maliit niyang mukha sa dibdib ko. Malakas na sinisinghot ang amoy ng cherry blossom sa akin. Hoy, Wan-an, anong ginagawa mo? Yakapin mo pa ako sandali, please. Hindi. Anong klaseng yakap-yakap yan? Bitawan mo ako. Agad kong sinubukang kumawala. Naloko na naman ako ng babaeng to. Mapaglarong dumila si Yewan-an tapos nagsalita ulit ng may matamis na boses, nagpapakute. Ayoko nga. Ayoko. Gusto ko na sanang hilahin ang dila niya para hindi na siya makapagdila ulit. Pero naisip ko, buti na lang. Muntik nang masaktan si Yewan-an. Sa sandaling iyon, biglang umambon. Pero maya-maya, lalong lumakas ang ulan. Nagmamadaling hinawakan ni Yewan-an ang kamay ko at tumakbo kami papunta sa silungan ng mga sasakyan. Hindi ako tumutol. Mababasa na ang mga damit namin, sino pa ba ang mag-aalala sa mga ganitong bagay? Nang makarating kami sa silungan, ang ambon ay naging malakas na ulan. Wala kaming nagawa kundi maghanap muna ng masisilungan. Pamilyar si Yewan-an sa lugar na ito. Hawak niya ang kamay ko, paikot-ikot kaming dinala sa isang maliit na eskinita. Chen, dito pwedeng sumilong. Doon ko lang napansin na isang pader lang pala iyon at isang tao lang ang kasya. Malakas ang hangin, nabasa ang buhok ni Yewan-an pero parang wala siyang pakialam. Chen, yumuko ka. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Inutusan ko na lang si Yewan-an na tumayo at ibinuka ang damit ko na parang payong para protektahan siya sa malakas na ulan. Kahit basang-basa na siya, masaya pa rin siyang nagyayabang. Ganito, hindi na mababasa si Chen ko. Medyo naantig ako. Tatayo na sana ako, pero pinigilan ako ni Yewan-an ng mahigpit. Huwag kang tumayo. Mababasa ka. Paano kung magkasakit ka? Bukas, kung mag-leave ka, hindi na kita makikita. Nang makita ko ito, wala akong nagawa. So, ganito pala ang plano ni Yewan-an. Sa huli, hindi ko na siya napilit, kaya masunurin akong yumuko. Dahil sa kanya, hindi naman ako masyadong nabasa. Pero basang-basa na ang loob niya. Mabuti na lang, hindi nagtagal, tumila na ang ulan. Tumayo ako, kusa kong hinawakan ang basang maliit niyang kamay, at pumunta kami sa tabi ng e-bike. Ihahatid na kita pa uwi. Pagdating mo, maligo ka agad. Narinig mo? Nanginginig sa ginao si Yewan-an, hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi ko. Hinila niya ang lailayan ng damit ko at bumulong, Chen, ang lamig-lamig ko. Pwede mo ba akong yakapin? Naawa akong hinaplos ang buhok niya, tapos ibinuka ko ang mga braso ko at marahan siyang niyakap. Naramdaman ni Yewan-an ang yakap ng taong mahal niya, at biglang hindi na niya naramdaman ang lamig. Dahan-dahan siyang tumingala sa akin, at ako naman ay nakatitig sa mukha niya. Nagtama ang aming mga mata, at unti-unting naging kakaibaang. Ang kanyang maliit na bibig na parang cherry ay napakaganda. Kahit walang lipstick, mukha pa ring napakatingkad. Kapag matagal mong tinitigan, hindi mo maiiwasang magkaroon ng pagnanasang tikman ito. Sa wakas, nagsalita ulit siya. Mahina ang boses niya, nagmamakaawa. Chen, pwede mo ba akong bigyan ng reward? Ang malambot at malambing niyang boses ay parang pampamanhid, nakakabingi at hindi ko makontrol ang isip ko. Dahan-dahan akong yumuko. Si Yewan-an naman ay tumingkayad din ganoon lang, magkayakap silang naghalikan. Ang mga aksidente ay laging dumarating sa magagandang sandali. Dahil masyado kaming nahuhumaling, hindi namin napansin na ang bigat namin habang magkayakap ay napunta sa kanan. Plak! Isang tunog ang narinig. Napasama ang bagsak ko sa lupa. Aray! Chen, sorry. Ang clumsy ko. Nasaktan ka ba? Chen, dumudugo ka. Tatawag na ako ng 120 ngayon din. Natatarantang gustong tumawag ng ambulansya ni Yewan-an. Habang inaalalayan niya ako, kinuha niya ang cellphone niya para tumawag. Takot siyang baka kung anong mangyari sa lalaking mahal niya kapag nahuli siya. Medyo malakas ang pagkakabagsak ko, pero hindi kasalanan ni Yewan-an. Kasalanan ko lang na hindi ko napansin. Pili kong itinayo ang sarili ko, yumuko, at nakita kong nasugatan ang tuhod ko. May hiwa na mga 2 sentimetro ang haba. Siguro, aksidenteng tumama ito sa isang matalim na bahagi ng e-bike noong bumagsak ako.
Kahit nakakatakot tingnan ang sugat, konting gamot lang, okay na. Hindi naman malaking bagay. Hindi naman ako artista. Hindi kailangang magpa-ospital dahil lang sa konting galos. Nang maisip ko ito, agad ko siyang pinigilan. Hoy, Wanan, hindi kailangang magpa-ospital. Kaya ko to. Pero matigas si Wanan at may pagkabosi. Hindi. Dumudugo na yan, paanong hindi magpapa-ospital? Huwag ka munang gumalaw, baka lumaki pa ang suga. Darating na ang 120. Wala akong nagawa. Sa sandaling ito, kahit anong sabihin ko kay Wanan, hindi siya makikinig. Pero sa ganitong ayos, mas mukha siyang tunay na. Kahit malambing at matamis pa rin ang boses niya. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang ambulansya. Nang makita nila ang dumudugong eksena, agad nila akong isinakay sa stretcher. Pero nang makita nila ng malinaw ang sugat, lahat ng doktor ay tumingin sa akin nang may hindi ka panipaniwalang tingin, pati na rin kay Wanan. Para silang nagsasabi, hindi nga bro. Ganyan lang kaliit na sugat, kailangan pa ng ambulansya. Naramdaman ko ang mga tingin nila, kaya nahiya akong tinakpan ang mukha ko. Pagkalipas ng 1.5 oras, 11:00 na ng gabi. Sa isang maganda at kumpletong kagamitan na private room sa ospital, nalinis na ng doktor ang sugat ko gamit ang alkohol. Si Wanan naman, sa oras na iyon, ay pumunta sa private bathroom para maligo at magpalit ng malinis na damit. Chen, gamot. Nauuhaw ka ba? Gusto mo ng tubig? Prutas, gusto mo? Malamig ka ba? Chen, pansinin mo naman ako. Naramdaman ko ang pag-aalala mula kay Wanan, hindi ko napigilang matawa. Hindi na, magpahinga ka na. Nang marinig niya ito, umupo siya, napakaamo, naghihintay ng utos ko. Nagamot na ang sugat ko, gusto ko nang umuwi. Pero hindi ko inaasahan, ang dating maamong si Wanan ay biglang naging mataray, pinipigilan ang kagustuhan ko. Hindi. Paano kung madapa ka ulit paglabas? Paano kung masyadong malaki ang galaw mo, bumuka ulit ang suga? Paano kung pagkatapos bumuka, maimpeksyon ng bakterya, mauwi sa pagkaparalisa ng hita, lumala at maging hindi sulit ang lahat ng yan? Kaya Chen, mas mabuting manatili ka na lang dito sa ospital at magpahinga ng mabuti. Pinigilan niya ang balikat ko, ayaw niya akong paalisin. Pagkatapos kong marinig ang lahat ng sinabi niya, akala ko noong una, wala lang. Pero ngayon, medyo natatakot na ako. Bakit parang sinusumpa niya ako? Humiga ulit ako sa kama, naalala ko ang eksena kanina na magkayakap kaming naghahalikan. Biglang naging tahimik ang sa loob ng kwarto. Tiningnan ako ni Wanan, namula rin ang maliit niyang mukha, tila naalala niya rin ang eksenang iyon. Sa wakas, pagkalipas ng 5 minuto, siya ang unang nagsalita. Chen, kinausap ko na ang management. Bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Magpahinga ka lang dito ng mabuti. Gabing-gabi na rin, matulog na kaya tayo? Tiningnan ko siya. Bakit parang na-arrange na ang lahat para sa akin? Hindi ako makatulog. Nalaman ko na sa ganitong environment, wala talaga akong antok. Pero si Wanan ay may naisip na namang bagong paraan. Kung ganoon, ikukwento kita ng bedtime story. Wala akong masabi. Hindi ko kailangan ng pampatulog. Ayoko lang talagang matulog. Pero si Wanan ay nagsalita ng mag-isa, mukhang seryosong-seryoso at malambing. Noong unang panahon, may isang Sleeping Beauty di. Nang marinig ko ito, sumimangot ako. 800 taon na yata ang kwentong yan. Nang makita niyang medyo hindi ako masaya, matalinong pinalitan agad ni Wanan ang kwento. Si Snow White at ang kanyang 7 maliliit na manliligaw di. Pagkatapos makinig ng 5 kwento, hindi ako nakatulog. Sa halip, si Wanan mismo ang nakatulog. Inaantok niyang ipinatong ang maliit niyang ulo sa kumot. Maya-maya, naging pantay na ang hininga niya at nakatulog na ng mahimbing. Mukhang hindi siya komportable na nakaupong natutulog, kaya dahan-dahan ko siyang binuhat at inihiga sa kama. Siguro, sobrang pagod o baka sadyang mahimbing siyang matulog. Para siyang isang batang hindi lumalaki, kahit ganito ang ginawa ko, hindi siya nagising. Hinaplos ko ang maliit niyang ulo, sinabing good night, tapos tumalikod na ako para umalis. Mas gusto ko pa ring umuwi para matulog, dahil may unan akong may hangin sa bahay. May ugali ako, hindi ako makakatulog kapag walang kayakap.